And we are live. I'll do our countdown first. And we are live. Host Mary Rose. Hello, everybody. Hello po sa mga audience namin. We're here in another episode of Pinaypreneur. This is your Pinaypreneur Hustle Hub. So, kung sinubaybayan nyo na po kami in the past, alam nyo po na kami ay nandito online every other week to provide you helpful information. Ano ba nangyayari sa digital world out there, at para mabigyan namin kayo ng guidance kung kayo man po ay naghahanap ng side hustle pero hindi nyo alam paano magsimula. So, kami po ay mga, as you can see, all from the Philippines, but we are in the United States side and also sa Canada side. So all over the globe po kami. All over the globe talaga. The Americas. And today, ang topic po namin na napili is Beyond the Paycheck, Redefining Success in the Digital Age. Tingnan po natin, ano po ba yung what is beyond a paycheck? Ano pa ba yung pwede mong makuha kapag meron kang digital side hustle? Digital side hustle, and tingnan po natin ano ba beyond the paycheck, ano yung pwede nating makuha dyan. So bago po kami magsimula sa aming mga napiling mga topics under this is magpapakilala pa rin po kami sa inyo para naman po mas makita nyo po sino po ba talaga kami, who are the faces behind Pinaypreneur Hustle Hub. So let's start with Mary J. Hello, mga kababayan. Mary J po uli from Baguio City, Philippines. Currently living dito sa New Jersey, USA. I am a wife, a mom of two athletes. I'm a fur mom as well and a physical therapist by profession. So my topic tonight is success is no longer just about money, as you can see. So that's true though. As we grow old, as when you were young, sana ang goal natin is to have good grades, makatapos ng pag-aaral, and then eventually have makapagtapos ng pag-aaral, and then goal again is to have a job, and then maybe have your family, have your own profession, a stable cut, and have kids, But as time goes by, it's not just about the paycheck. Kasi the real success is not just about the money. So, minsan, ang real goal dyan is about time freedom. Something that is intangible. Hindi dahil sa malaki ang paycheck mo, hindi dahil sa mga material things na meron ka, malaking bahay, sasakyan, o yung magarbong, jewelry, or maybe fashionable na accessories, or maybe clothes. Sometimes, masasabi natin na ang success is also about time freedom. So, totoo lang, anong silbi ng malaking kita kung wala ka namang oras para sa sarili mo at sa pamilya mo? Success doesn't mean always having control of your time. When you're tied up into a job that you don't really like or you don't enjoy, it's more of a job that, maraming nagsasabing, I've been working 30 plus years, but I don't feel like I'm working because I'm enjoying it. Pero paano naman yung mga taong hindi nag-enjoy? Nakatali sila. So, dahil sa trabaho, sa schedule mo, hindi mo makakasama ang anak mo, minsan namimili ka between career and family life. So, that's real success that you can earn without losing your peace of mind and your presence with your family. Second point, success is about the purpose and fulfillment. Hindi lang how much do you make, pero why do you do it? Kapag alam mo ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho, para ba ito sa pamilya mo, para sa sarili mong growth, para makatulong sa iba, ang sabi nga nila, ang totoong success is not just filling up your plate, but filling up some to others also.
you may change life and help others. So mas nagiging meaningful ang ginagawa mo. That's why you're doing it. Fulfillment hits different kapag may purpose talaga, di ba? And behind your hustle. So ito pa, success is also about flexibility and balance. Gone are the days na kailangan mo mag-sacrifice ng personal life to succeed. Ngayon, success means balance. Yung kaya mong magtrabaho, at the same time magpahinga, at mag-enjoy ng quality time sa mga taong importante sa'yo. Like your family, your aging parents, maybe even, spending more cuddle time with your pets, or even with your hobbies, diba? Through digital opportunities, pwede kang magtagumpay habang may oras ka pa rin for the moments that truly matters. Of course, success is about growth, inside and out. Ang tunay na success hindi lang nakikita sa bank account, kundi sa mindset mo rin, ang skills mo, kung gaano ka nag-grow bilang tao. Every challenges teaches you something, alam niyo yun. Kasi pag na-stagnant ka sa isang bagay na kahit na nakapikit na, lagi mo pa rin ginagawa, naiinip ka rin, hindi kasi nasi-stimulate yung isip natin. So, kailangan natin mag-grow. So, minsan magda-divert tayo sa iba para lang ma-stimulate ng konti. So, bonus line, success isn't just about what you achieve. It's about how you become in process. So, as you grow in your finances, in your balancing with your family, naging resentful ka ba? Naging productive ka ba? Have you touched others people's lives para pag lumiban ka sa earth na to, maalala ka in a certain way. So, yung process na yon, kung naging happier ka, naging mas malapit ka sa Diyos, o yun ang, I think, intangible na success, more than just the paycheck, which I believe our digital business can help you out with this success. Na sa palagay ko it has helped me. It has helped me grow in a different way, not just the finances part of it. It's cherry on top. So, yan ang totoong success for me. Thank you. Thanks, Sis Mary J. Very di ba? Very timely. Kasi lalo na sa ating mga immigrant, expectation yon, kailangan nasa workforce ka. At dahil nagko-convert tayo sa isip natin ng peso to dollar, parang ang saya-saya na I'll just keep working. Kasi alam mo yung katumbas nun sa peso is times 50 or more. Mga ganun ba? But at the same time, minsan nakakalimutan natin na oras din natin yung kapalit nun. So, trading time for money. Kaya tama, Sis Mary J, it's not all about money all the time. Lalo na kung yun ang goal mo lang, kung bakit ka nagwo-work, madaling-madali kang mawala ng gana sa work. Pero kung yung goal mo is meron ka talagang purpose behind what you're doing, tulad po nitong digital business na banggit ni Mary J, there's more to it than the financial gain. Parang palagi kang positive na buksan mo yung business mo, i-present sa mga tao, i-share sa kanila kasi alam mo na ang daming buhay na pwedeng mabago. So thank you so much for sharing. Sino po ang ating next? Punta naman tayo kay Maria. Hello, Maria. Hello, sis. Thank you so much, Queens. Magpapakilala muna ako bago ko umpisa ng aking topic. Time freedom is the new luxury. O, diba? Ang ganda-ganda. So, ako nga pala si Maria Rosbach. Nakatira ako dito sa Wisconsin, USA for about 12 years na. Ako ay pinanganak sa Bacolod City, isang Ilongga. So, mga nanonood, gatanaw dira subong, mayong aga, mayong gabi, mayong ugto, kundi mo kamo subong. Ilongga ako, pero nagdako ako lumaki ako sa Quezon City, Philippines. At dito sa US, tatlo-tatlo po ang trabaho ko nung una, no? Naging caregiver ako, naging server ako sa restaurant, naging trainer, at minsan po ay nagtrabaho din ako sa isang gas station kung saan pinapalinis ako araw-araw ng banyo. Di po ba mahirap yun? Kasi multiple jobs ka. Akala mo kasi minsan, tulad nga sabi kanina ni Sis Mary J, no? Yung multiple jobs, akala mo pag maraming trabaho, mas malaki ang kita mo, no? So, success is not all about money. Totoo nga naman yan. So, totoo talaga
na ang time freedom, ang bagong luxury ngayon, sa panahon ngayon. And of course, ako nga pala ay job quitter na sa aking mga part-time jobs at isa na lang ang aking full-time job sa dati na 3 trabaho dahil sa online business na to. So ngayon, I'm a proud digital entrepreneur. So, totoo talaga ito mga kababayan, no? Mga abyan, kung saan man kayo nanonood sa amin ngayon, kung dumaan ito sa feeds nyo, sana mapakinggan nyo yung mga isi-share namin sa inyo. So, totoo talaga, time freedom ang bagong luxury ngayon. Dati akala ko nga sukatan ng tagumpay, no? Yung tatlo-tatlo yung trabaho ko. Dahil sa malaking kinikita ko, ay akala ko sapat na para sa sarili ko at para makatulong sa pamilya ko. Pero hindi pala. Alam niyo yung nawawalan ako ng oras para sa sarili ko. Na wala akong time mag-alaga sa asawa ko, wala akong time mag-alaga sa mga matatanda namin kamag-anak dito. Mahirap, no? Kung kailangan kanila, wala ka. Kasi nga naman po, buong linggo, nagtatrabaho ako 15-hour a day, 15-hour days. Wala akong oras magdilig ng mga halaman ko, namamatay sila. So, wala akong time sa alaga kong pet. I'm a farm mom, I have a pet. So, nakakasakit ng puso, no? Lalo na kung kayo may mga mami, kung makaka-relate kayo sa story ko, no? Na doble-doble yung trabaho nyo, tatlo-tatlo, tapos wala kayong oras sa mga anak nyo, iniiwan nyo lang sa daycare, no? Hindi nyo sila naalagaan ng sarili nyo anak, hindi nyo naalagaan. Pero naalagaan nyo yung ibang tao. Katulad ng caregiver ako, no? Naalagaan ko sila, pero yung sarili kong pamilya, hindi ko naaalagaan. So, masakit po yun sa puso. Masakit talaga. So, yun, na-realize ko na hindi pala yung tatlo-tatlo trabaho na malaki kita, yun ang makakabago ng buhay ko. Hindi po ganun. So, oras, yung time freedom na tinatawag ay talagang luxury po. Kailangan po natin lahat talaga ito. No? Kasi mahirap talaga pag wala kang oras sa pamilya mo, pag wala kang oras sa mga anak mo, at wala kang oras sa sarili mo. So, pero habang tumatagal naman, na-realize ko na wala talagang halaga ang pera, no? Kung kapalit naman ito ay oras ko, no? Oras sa pamilya, sa sarili, at sa mga bagay na nagbibigay sa isa-isa buhay ko, kung yun mga kapalit, hindi maganda na malaki ang kinikita mo. Kasi nga sabi ko, naranasan kong magtrabaho ng mahaba at nakakapagod na oras. Halos walang pahinga, at dahil akala ko yun lang ang paraan para umasenso, pero natutunan ko na mas makapangyarihan ang online business na ito, ang digital business. At talagang pinag-pray ko po ito, no? Dumaan siya sa feeds ko sa Facebook at talagang hindi po ako nagdalawang isip na mag-sign up ng webinar, free webinar. Small one-time fee siya, small fee lang. At talaga pong gabi din yon, nagbayad din po ako kagad. At kasi kung willing ka talagang baguhin at magkaroon ng time freedom, no? Talagang gagawa ka ng paraan. Walang makakapigil sa'yo. Kung kahit kamag-anak mo pa yan na against sa'yo, walang pipigil kung yun ang gusto mo. So, ayun, natutunan ko. Pero natutunan ko ang kapangyarihan nitong digital business. May proven system na, may automation, hindi nagbibenta, hindi kailangan tech-savvy kasi hindi naman po talaga ako tech-savvy. Hindi mo kailangan ng business background. Nakita ko po yun sa webinar at talagang interesado po ko, no? At very inspired po ako doon sa coach ko na nagbago na ang kanyang buhay at nakapagtulong na siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas kasi bilang Pilipino, no, very immigrant sa buong bansa, pupunta tayo sa ibang bansa para umasenso ang buhay, para makatulong sa pamilya. Yun naman po talaga ang goal natin. Kaya nagtatrabaho tayo ng maraming oras, pero hindi po sapat yun. Ang sapat ay ang magkaroon ng time freedom kasi yun nga ang talagang luxury. Ang bagong luxury ngayon, 2025. Nako. Ngayon, kahit busy ako, no? Kahit busy ako sa kusina, nagluluto. Ngayon, mas marami na ako sa oras sa pamilya ko na may sakit. Ngayon, marami na akong oras sa aking self-care. Nagagawa ko na po yung tuwang-tuwa po ko. Ngayon, nakakapag-garden na ako. Dati, wala talaga akong oras sa mga hobbies ko. So, tuwang-tuwa po ko dahil sa digital business na to ay nakapagbitaw na po ako sa aking mga part-time jobs. At ngayon, of course, tumutulong pa rin ako sa pamilya ko sa Pilipinas. At habang patuloy na gumagana ang aking business in the background, no? Because our business is running in the background, kahit saang sulok ka man ng mundo, kahit saan ka man magbakasyon sa mundo, ay kasama mo ang digital business na to. Kasama mo siya as long as you have Wi-Fi, an iPad, and internet connection, magagawa mo ang online business na to.
24/7 siya running automation. Kaya kahit tulog ka, kahit may full-time job ka, magagawa mo ito. Hindi hadlang ang full-time job. So, magagawa mo ang business na to. Ang maganda pa dito, hindi na kailangan magbenta o mag-recruit. Hindi po namin ginagawa yon. May sistema kami, no? Meron ng sistema sa aming online business na tumutulong para makamit ko ang tunay na kalayaan, no? Dahil sa automation na yon, ay mas marami na akong time sa aking pamilya at makapili kung kailan at paano ako magtatrabaho ng aking oras. Yun po ang nakakatuwa sa aming online business. At yan ang totoong tagumpay, no? Because of the automation, yan ang luxury, ang time freedom, more time for yourself, more time for your family, more time for travel. Even, you know, most people, they started this as their side hustle. Now they were able to quit their full-time job and focus on this online business. Marami na po naging successful. So yun po ang nakakatuwa sa aming online business. At yun lang yung masishare ko. So hindi lang kumikita, kundi nabibili mo rin, no? Kundi nabibili mo, pabalik ang oras mo dahil sa online business na to. Hindi lang ito nangyari sa akin. Kung nangyari man to sa akin, kung kaya ko to, kaya nyo rin. Kaya nyo rin gawin. So alisin nyo na yung takot sa puso nyo and mag-umpisa na rin kayo katulad namin. Thank you so much, Host Mary Rose. Back to you. Thanks, Maria. Very inspiring naman yan, lalo na po sa mga viewers natin na madaming trabaho ngayon. Di ba po? So, pero yun po ang nagagawa kapag meron po kayong plan B. Kasi kung umaasa lang po tayo sa isang source of income, mahirap naman po na i-let go na alam natin wala naman pong sasalo ng mga bills natin monthly or yung magpa-fund ng mga pangarap natin. So, thank you for sharing that, Maria. Now, we're gonna go to Mary Ann. Hello, Mary Ann. Hello, Queen MR. Hello, everybody. Medyo na-emotional ako ng konti kay Maria. Kasi kilala namin ng isa't isa, kami lahat dito. We've known each other for magto 2 years na, actually. 2 years na. We've been online business partners and sisters for like almost 2 years. So I know where Maria is coming from. So medyo na emotional ako ng konti. Pero kayang-kaya, right? So ako po pala si Mary Ann. Sumika ng konti, pasensya na po. Ako po si Mary Ann. Ako po I'm from Manila, Philippines, and currently now in Ontario, Canada. I have 2 kids. I'm a wife. I have a full-time job as a sales administrator, and I'm doing this online business as a mentor on the side. So for yung akin naman is from employee to empowered entrepreneur. Powerful ng aking i-discuss ngayon. So alam nyo, totoo talaga yung sinasabi na digital era has changed the game right now, currently. I've seen it and experienced it myself, as well as my queens here with me right now. So before, I think yung mindset ko was always, working hard, 8 to 5, Monday to Friday, kasi yun yung alam kong way para kumita. I think we're plugged in like that, ever since. So like, as for us, for Filipinos like us, after college, diretso work dapat, dire-diretso, wala nang sayang ng oras. Pero yun lang yung way natin, na alam natin, is yung magtatrabaho tayo. And for years, okay naman ako dun, I was providing for my family, helping with our needs, and feeling secure, knowing I had a stable job. Pero habang tumatagal, may napansin ko rin na I was trading time for income from my full-time job. So lahat ng oras ko nasa work. Tapos minsan yung mga simpleng bagay na spending more time with my kids or bonding with my husband or even yung taking a pause for myself, yung mag-nap ka lang, nawawala. Alam mo yung parang nakakaloka, diba? Then I discovered this digital business space. At first, sabi ko, hesitant ako eh. Parang sabi ko, kaya ko ba yun? Hindi naman ako techie like si Sis Maria. Pero alam niyo ba si Sis Maria, magaling na yan. Hindi naman ako techie, pero tapos wala pa akong business background. Pero when I learned na, may system pala.
may ganun pala. May mentorship, di ba? May community like my queens here right now, right? Yun yung community na tutulong sa inyo step by step. Doon ko na realize na I don't have to do it alone. So ano pang iniintay ko? Ano pang kinakatakot ko? Kumbaga lahat ng fears ko nasasagot ng community, ng business model, right? And that's when everything changed. Because this kind of business allows you to build something that works for you. Like, it will work for you. Whatever you have, like little tidbits of time, it would work for you. Hindi yung ikaw ang nagtatrabaho buong oras para sa business. It's flexible. It's automated, like my queens have said here. And it gives you time freedom. Something na hindi ko nakuha sa traditional setup, I must say. So, ngayon, yung mindset ko has shifted. So, from I have to work to I choose to work. I mean, I still have my full-time job, yes, right? Pero iba na yung feeling na alam mo, you're building something in the side for future at my own terms. So, yung pinakamahalaga sa lahat. I-underline na yan, i-quote-unquote at i-bold in my own terms. And that's what being empowered is for me. It's not just having extra income. It's about having choices. Yan. Control and confidence to design a life that truly fits your values, whatever you believe in, and your family's needs. Kasi at the end of the day, yun naman talaga yung dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho traditionally and doing a business on the side, right? Kaya I'm really grateful for this digital opportunity kasi it's not just changing lives financially, but also emotionally and spiritually. It gives yung mga ordinaryong tao like us here to have a chance na, to dream, pwede ka pang mag-dream, and again, to grow and to live life with purpose. Yun lang po, salamat! Thanks, Sis Mary Ann. And I'm sure, yung mga nanonood ngayon, relate na relate at binigyan mo sila ng pag-asa na pwede palang maging entrepreneur ang isang empleyado. Pwede po talaga. Kanina nga magsimula kami, sabi ko, lahat ng mukha na nasa screen na to, galing sa work today. So, nag-work po talaga kami today. Kaya ito po mga itsura namin ngayon, pero ever ready to be with you guys, di ba? So, thank you, Sis Mary Ann. Ako naman po ay si Mary Rose, proud Kapampangan, living here in Vancouver, Canada. Almost 20 years na with my beautiful family. Former banker po ako and I now work in healthcare. Pero digital business owner pa on the side. O diba? Paano kaya nangyari yon? Busy mom, busy career person, pero nakapag-business pa. So, ako naman, ang take ko dito is redefining wealth as freedom and peace. Ito yung hindi mabibili ng pera. Diba? Yung freedom and peace. Marami ngayon, yun nga, tulad ng mga na-discuss na earlier, kung money talaga yung goal mo, it can never buy you peace. Kasi there will always be somebody out there na merong more. Tapos next year, maglalabas na ng bagong model ng iPhone, merong mas malaking bahay, merong mas brand new na model ng sasakyan. So there will always be more. Kaya hindi dapat yun yung hinahanap natin, kundi yung freedom and peace. Peace na alam mo, ano man ang mangyari, meron kang fallback. Peace na alam mo, hindi mo na-miss yung piano recital ng anak mo. Peace na matutulog ka tonight, na alam mo, yung bills mo mababayaran kahit hindi ka pumasok for few days or few weeks. Kasi meron kang side hustle na kayang-kayang gawin para sa iyo yon. So, lalo na dito, I don't know kung paano yung housing market sa ibang parts ng US, pero dito sa Canada, siguro mag-a-agree din si Sis Mary Ann. Ang dami po dito ay real estate rich. So, malalaking bahay po talaga, pero ang kapalit po niyan, kailangan mong pagtrabahuhan kasi may babayaran kang mortgage. Ang mahal po kasi ng housing market namin, lalo na po sa Vancouver. Pero yung iba nata-tie up na sa trabaho na I have no other way kasi isa lang yung source of income ko.
Pero ngayon, meron kang opportunity na mangarap ka ng mas malaki at kaya mong suportahan yung pangarap mo. Yun yung peace na makukuha mo. Tapos sabi, may isa akong libro na parang nakita, may ibang culture na hindi sila focus on how to become a better employee. Ang focus nila is how to leave a legacy to the future generation. Kaya yung kanilang mindset palagi is futuristic. Future talaga, hindi yung what will we eat tomorrow, paano na mapopromote ba ako next month, yung mga ganon, palaging ano yung maiiwan ko sa mga anak ko. Pag meron kang ganitong klaseng side hustle, meron kang freedom na mangarap extended para sa anak mo, para sa asawa mo, para sa inyo. Tapos yung peace na alam mo, mawala ka man bukas, yung business is pwedeng ipasa. So legacy building talaga siya. Kaya yun po yung makukuha ninyo dito. Kasi palagi rin po namin ine-emphasize sa mga Pinaypreneur episodes namin, kahit yung pinaka-stable job na meron na dyan, hindi po sila talaga stable. Sabihin man natin na kailangan palagi yung mga tao sa healthcare or kailangan yung mga tao sa frontline, minsan kailangan pero yung katawan hindi na kaya. 'Di ba? And tatanda po tayo. Magre-retire, wag lang po tayong umasa sa retirement income kasi hindi po yun sapat. Magkaroon po tayo ng futuristic na view para po sa atin, sa family natin, at sa mga tao na kaya pa po natin tulungan. Freedom and peace of mind, mas kailangan natin yan more than money. Sabi nga, money can buy a bed but not sleep. Diba? Pero kung meron kang peace of mind, hindi mo iisipin ano yung kakainin namin bukas. Paano kung nabalian ako sa trabaho? Paano kung nag-change ng management? Paano kung ayoko nang mag-work? Anong mangyayari? So have a plan B. Have that peace of mind. Have that cushion na alam mo may babagsakan ka kung ano man yung mangyari. At yun po ang pwede nyong makuha dito. Noon po talaga kinaka-stress ko, paano ba yung retirement ko? Anong itsura ng retirement ko? Makakapunta pa ba ako sa ganito? Makakakain sa ganito? Pero ngayon, knowing that I'm building something, hindi siya umaano sa isip ko. Hindi siya something na kailangan kong katakutan, but something to look forward to. Kasi who knows, in the next 5 years, baka I will have that freedom to actually enjoy my life at an earlier stage, di ba? So, yun lang po. It's always a humbling experience na mag-share ng ganito kasi we want people to know na kahit kami po na mga ordinary people, nangangarap po kami. Ang difference po is we just decided to take action. Kahit gaano po kami katakot at ka-inexperienced, ka-doubtful, go lang po. Kasi wala namang ibang mag-a-achieve ng pangarap namin kundi kami rin. So sana kayo rin po, you will find it in your heart and be brave enough na harapin. Oo nga no, ako palang kailangan gumalaw para may mangyari sa buhay ko. So, yun po ang aming take tonight. And we're happy to be here again. We're missing one person again, but hopefully sa next coming episodes, makasali na po si Ate Evangeline. But I'll take this opportunity na meron kaming mga free info session or webinar para po dun sa mga naghahanap ng extra pagkakakitaan. Pero ayaw mo na ng overtime at ayaw mo na ng second or third job, magnegosyo ka. Magnegosyo ka, alamin mo paano ka kikita online at the comfort of your home or kahit po nagbabakasyon kayo or nasa trabaho, may business ka na umaandar behind the scene na pwedeng kumita para sa'yo, na pwedeng eventually ma-outsource yung 9 to 5 mo. So, alamin na yan. Kung kaninong business page ka nanonood ngayon, yung mga website po namin is nasa comment section. So, yun po. Any last few words, mga sis? Take it away, Maria. Or Mary J. O yung mga kababayan natin, mga parent na
gusto ng change. If this conversation about redefining success hits home for you, yung gusto mong magkaroon ng time, freedom, purpose, at balance sa buhay, then this is your sign. I invite you to join our complimentary webinar as mentioned by Mary Rose, where we'll share how ordinary people like me, like us, started our own digital businesses. Yung proven system with mentorship and community support. It's free, it's online, and you can watch it at your own pace anytime. So no prior experience needed, just willingness to learn and grow. So our pages namin nasa comments below, or you can send us a message and we'll send you the registration link, and name and email lang po ang kailangan. And we'll see you in the inside. Magandang gabi. Till in 2 weeks. See you in 2 weeks again. Yeah, thank you. Go ahead, Maria. Hello mga kababayan. Kung dumaan kami sa feeds mo sa Facebook, wag nyo kaming, panoorin nyo kami kaagad at check nyo ang aming website. Kasi doon po sa website namin, doon din kami nag-umpisa, no? Nag-start lang kami mag-register at nagbago na po ang aming, nagkaroon na kami ng time freedom, self-care, lahat-lahat na yun, financial and time freedom and self-development. So, hindi lang yun ang makukuha mo, marami ka pang matututunan sa business na to. At ang maganda dito, kasi hindi ka nag-iisa, may tutulong sa'yo. Mayroon kang coaches and mentors that will guide you every step of the way. At mayroon na kaming proven system, mayroon kaming automation tools, hindi mo kailangan mag-beta, hindi mo kailangan mag-recruit, hindi mo kailangan mag-bag and family and friends. Kaya ito ang online business. We are legitimate. We are legitimate because we are accredited with the Bureau of Bureau Business. Nagbabayad po kami ng taxes end of the year. Kaya wag po kami mag-alala. Totoong tao po kami. Ang aming mga website ay nasa comment. Totoo po yan. Pag binuksan nyo po yan, matutuwa po kayo. Matututo kayo sa aming webinar. That's a free webinar that you can sign in para malaman nyo rin kung paano ito nakapagbabago ng buhay. Tens of thousands of people all over the globe. Nasa 28 countries na kami, 43 locations, at ang dami na pong nabago ang buhay dahil sa online business na to. Kaya kung kaya namin, kaya nyo rin. Hindi kami tech-savvy, hindi rin kayo tech-savvy, matututo kayo sa business na to. Kasi lahat po kami nag-grow na dahil sa business na to, dahil sa mga natutunan namin at marami na kaming self-development. At yun po ang maganda. Now, thank you, host Mary Rose. Thanks, Maria. Go ahead, Mary Ann. Yes, so nasabi na po nilang lahat. Pero I just wanna say congratulations to our new business partners in just 7 days, which is 368 lang naman, you know. So, numbers don't lie. Ayan na, numbers don't lie. Kung hindi ito legit, kung hindi ito totoo, bakit may mga bago kaming business partners na 368 in just 7 days? Hello? Wow. Diba? 7 days. So, decide on your own, but for you to be able to do that, syempre, magre-research po tayo, magtatanong po tayo, no? So, kung sino po yung fina-follow nyong page, have a chat with them or like message them and inquire on whatever this is. Or if you want like the whole thing infomercial, yung webinar namin, just register your name and your email address in our website. And tara na, let's see here. Come on. Thank you mga sis. Thank you Sis Mary Ann. And sana naman pong masaya at very informative na gabi. Salamat po for your continuous support. Kapag may topic po kayo na naisipan na gusto po ninyo na itackle namin, let us know. Kung may questions kayo about our digital business, let us know too. And we will be more glad to help. So see you in another 2 weeks. And we hope to see you all on the inside. God bless us all. Bye! Bye! Bye!